Kasi isang guerrilla front lang, matindi yung ginagawa ko. Pag makasalubong ako ng sundalo, ipapakita ko talaga sa NPA nga bumabaril ako ng kapwa sundalo. Kasi pag di ako bumabaril, ako di mabaril ng sundalo, mamatay ako, hindi na ako makalabas. Sabi ng tao, sir, maawa ka, bigyan mo ko siyang pagkakataon. Pag mabigyan ko siyang pagkakataon, sir, tutulong ako sa'yo. Bakit? Anong pagkakataon? Mabuhay ako, sir, kasi kawawa ang anak ko. Bakit? Wala na akong asawa, sir, ang anak ko. 6, puro lalaki. Di, napaisip ako. Tama nga naman. Kasi kung patayin ko ito, salip isa yung kalaban natin, naging 6 na. Bandang huli, dating ng araw. So, ang ginawa ko, dinala ko yung tao sa headquarters, pinagwardyahan ko doon, hindi ko na tinuloy, hinintay kong umaga. Pag umaga, tinawag ko Major Long, okay na? Hindi, sir, bakit hindi? Hindi mo na kaya ako, sir, walang hindi kaya sa trabaho, pero may pero ako, sir, pwede akong pagsalita, sir, pakinggan mo lang ako, sir, kung pwede ba yung suggestion ko o hindi. Kung hindi, kayong masunod, sir. O ano? Sabi ko, kinausap ko siya, sir, tutulong ko siya, pagbigyan isang pagkakataon, sir. Huwag ka nang maniwala ng Muslim. Kako, sir, ito lang siya makausap ko, sir. Suggestion ko sa iyo, sir. Kaya naawa ako, sir, kasi yung anak niya, sir, puro lalaki, 6. Kunya, ang panganay niya, sir, 12 years old. So, yung 6 na yun, sir, gaano kalit yung bunso? Ngayon, sir, kung patayin natin to, sir, salit na isa yung kalaban natin. Pagdating ng araw, sir, 6 na. Kasi ang nasa pasok sa usok, sa utak ng bata na yun, sir, yung tatay ko pinatay ng sundalo. So, mag-rebelli din ako, gaganti ako ng sundalo. OMG mga kababayan, isang nakakakilabot na gawain or pinagdadaanan pala ng ating magiting na kawal, lalo na po itong SF si Claramon mga kababayan, at isang intel na napakahusay. Grabe Biruin mo, isa kang sundalo, pumapatay ka ng kakampi, isa kang kakampi pero kalaban mo ang kasama mo. Grabe mga kababayan, lumubog po siya bilang isa pong DPA or Deep Penetration Agent. Naging MPE po siya mga kababayan at bumibira po talaga siya ng kapwa sundalo. At ito ngayon yung mga rebelde, ito naman po ang kanyang inililigtas. Grabe, ito po mga kababayan ang hindi po kayang isipin nito po mga toplok, nitong mga tatanga-tanga at mga estupidong tolpo mga kababayan. Dito po sa pagpapatuloy ng ating video mga kababayan, as per request, dahil nag-request po kayo na ituloy po natin ang mga series of video po nito, ito pong napakahusay na intel at tumatanggap po ng mga matitinding trabaho sa ating gobyerno at nagliligtas po ng buhay para po may isalba ang mas maraming buhay. Pakinggan po natin itong video na ito. At dito po mga kababayan, mapapanood nyo rin sa bandang dulo ng video ito, umiipekto na po ang inyong ginagawang panunood, pag-share ng video na ito. Mga kababayan, malalaman nyo po kung ano ang sinasabi ko basta patapusin nyo po itong video na ito. Umiipekto po ang inyong pag-share ng mga video natin dito. May nangyayari po kay Raffy Tulfo. Patuloy po natin suportahan itong video na ito mga kababayan. Ito na po. Hindi ko na po kayo bibitinin. Mayroon pa akong nakitang masyado daw mahaba. Hindi na po habaan. Ito na po. Kwento mo, Master. Ano ba ibig sabihin? Wait lang sandali ha. Yung mga nagsasabing hindi daw nila naintindihan, mayroon naman po yatang subtitle mga kababayan. Pero i-comment nyo na lang po kung anong hindi niyo naintindihan. Kasi marami kasi dito, Bisaya yung sinasabi. Alam ko marami po ang mga viewers natin na mga Ilocano or hindi po Bisaya speaking. Pero hayaan nyo po, i-comment nyo po kung ano ang inyo na hindi naintindihan. Kasi patutuloy-tuloy po natin panoorin ang bidyong ito para nang sa ganun ay mas lalo pa po tayong makapag-concentrate. Hindi ko po i-interrupt mga kababayan. Ng DPA. Yan. So, magandang hapon sa lahat. Ako pala si Retired Second Lieutenant Lucio P. Claramon Jr. Nasign ako ng G2 ISPRA after graduation ko ng SPOC. So, naglingkod ako sa G2 ISPRA. Ang boss ko dati, si General Mayor. Ang G2, ang G3, si Baylor, Major Arturo Ortiz. Then, ang Chief of Staff, si Colonel Curva.
Deputy Regiment Commander si Colonel Bonifacio, yung hanggang nagtalon siya nga nadisgrasya sa Malaysia. Pagbalik nun, ako din nag-alalay dito pagbalik niya. Na ang iyang nurse, iya pong asawa. Then, ang Regiment Commander, si General Mayo. So, sa diyang na-assign ko sa G2 ISPRA, hindi ko alam kung sinong nagtitit na may alam ako sa trabaho mula civilian. So, ibig sabihin, tinismission ako sa mismo na Manila area. So, maraming ang target namin noon yung mga hold upper ng mga bangko. So, hindi ko na lang masyadong voice out ang tungkol sa mga bangko kasi maraming nalalaman kong illegal pero hindi pwede dito kasi tama lang yung ginagawa ko na tama. So, na-assign ko ng medyo matagal akong security compound, hari ng ISPRA compound, nga may inabot akong malas tungkol sa mga bisita. Kasi may bisita ang darating na senior pa ni General Mayo, ayaw mo General Mayo kausapin, magalit. So ngayon, kukunin yung ID ko kay i-discharge ako. Pakiusap ko sa bisita, mawa kayo sir, kahit senior kayo ng regiment commander ko sir, awa din kayo sa akin kasi PFC lang ako sir. Siya man nag-order instruction sir niya, legal order man ito sir na sundin ko. Kaya huwag mo naman akong itanggalin ng serbisyo sir. At least nag-render ako ng tama. Sabi niya, baka nandyan lang siya sa loob, ayaw lang akong kausapin. Sabi nung matigas. Sabi ko sa kanya, sir, basta tinawagan ko sir, wala daw siya dyan sir. Baka umuwi sa bahay. Sige na, napahiyan ako sa'yo. Ayaw ko nang pumasok. Sabi nung yung matigas na yun na senior pa General Mayo. So hanggang dumating ang panahon nga nagka-misunderstanding kami sa chief of staff ko kasi minsan sa sobrang pagod, araw-gabi, lalo may bisita. Kasi time na yon, yun na ang unang dating ng computer, 1992, sa ISPRA. At saka yung mga GPS na yan. So pag bumisita yung Amerikano o Japan attaché, ang Amerikano pupromote sila sa GPS nila nga malukit natin ang location natin ngayon. Dayon yung iba sa computer. So sa sobrang pagod, nagalit sa akin yung boss ko. So ipinarelieve ako ng Bataan. Sa 19 company sa Bataan. Pagdating ko ng Bataan, ayaw akong gamitin. Ayaw ko madyutihin. Baka daw DPA ako, binitawan ako ng regiment para magmonitor sa mga sundalo sa 19 company. Sabi ko, walang problema. Hanggang dumating ang panahon, bumisita General Mayo, nagtago ako pero pinatawag man nila ako, baka daw may kasalanan ako, ano ba. So lumabas ako doon na niyakap ko General Mayo, sabi niya, kunin niya ako balik. Pero nakiusap ako nga, Mindanao ako kasi mag-aral ako ng college sa Zamboanga City. So ngayon, sabi niya, iiwan ko muna. Hanggang ngayon, yung CEO ko, si Major Nunan, na nangyari, alam nila sa G2 pala ako, maganda pala yung performance ko sa G2, ginamit ako hanggang pumasok ako ng DPA dyan sa area ng Bataan. Where concentrate ako ng Rebeles, Simay, yung sa may anniversaryuhan dyan sa tuwing April 9, yung araw ng Kagitingan. Yung area na yan ay medyo makapal noon. Sa awa ng Diyos, kasi isang guerrilla front lang, matindi yung ginagawa ko. Pag makasalubong ako ng sundalo, ipapakita ko talaga sa NPA nga bumabaril ako ng kapwa sundalo. Kasi pag di ako bumabaril, ako di mabaril ng sundalo, mamatay ako, hindi na ako makalabas. Dali, Master. Simulan nga muna natin ano ba isibihin ng DPA at paano ang proseso mo, paano ka nakapasok bilang DPA. So ganito, yung DPA, ang talagang nalalaman ko naging DPA, definite agent. So, penetration. Musulod ka sa kilusan. So dahil di ako maghirap magpasok sa kilusan, dati akong organizer ng kabataan. At saka, nag-armado din ako ng 2 years. Organizer ko 2 years, nag-armado ko ng 2 years. So, pag sa NPA kasi, memorize ko lahat yung ginagawa mula sa pag-organisa.
So napadali kong mag-infiltrate kasi once sa barangay ka pumasok, hindi makuha ang barangay kapitan, ang peace and order kagawad o chief ng CBO kung hindi nanggagaling sa sityos. So ang ginagawa ng NPA pag-organisa, umpisahan man nila ang sityo, bago ang purok chairman gagapang kay Chief CBO. Pag nakausap na si Chief CBO, kausapin si Kagawad, Peace Order Kagawad o si Kapitan. So kung dyan tayo sa NPA area, napakadali. Kung i-organisaho ng NPA ng 5 years ang isa ka komunidad, isa ka barangay, 5 years nila na aya maging sanga sa partido sa lokalidad or home, impirmisyong masa. Akong papasok niyan, kaya ko gibain ng 2 to 3 days lang. Kasi identify natin, ito lang ang mga ilagay sa utak natin mga soldiers. Ang NPA, ang organisasyon nila, tulo lang na parate. Kabataan, paghumas kabataan, women's, paghuman farmers, kung sa magsasaka. Pag sa dagat, kabataan, women's, at saka fisherman. Sa farmers, kabataan, women's, at saka magsasaka. Ngayon, tatlo lang yan, ilagay natin sa utak. Napakadali natin, tatlo lang yan ang organisasyon. So, sino unahin pag-organisa dyan? Sa sityo, may isang bahay dyan na may anak, babae ba o lalaki, panidan sa hukbo yan na ito may grado pwedeng magamit. So, pag tulo ang musakan ay gwardya ang kuan, kaya tagpito man lang ang NPA magkuan, gwardya ang upat, walang magawa ang sityo, lumulupyo sa sityo. Yung nakatira sa sityo, bakit? Dalawa lang pupuntahan nila. Kung ayaw na magpa-organisa, aalis sila or 6 feet below the ground. Ganun man lang yung banat ng NPA. So ngayon, diyan ka namumuhay, may hayop ka, may lupa ka, may bata ka, nag-aral yung anak mo ng grade 6 o high school. So, papasok ng NPA dyan kasi alam niya itong high school, lalo pag high school na gamit nila yun. So, sa madaling salita, mabait na una, hanggang makausap nila. Ngayon, utusan yung tatay, magkumbinsi ka sa mga kapitbahay mo kahit 3 lang. Si nanay naman, para sa women's, magkumbinsi ka sa mga kapitbahay mo hanggang 3. Yung anak naman, ganun din. After 1 week, ingon lang, babalik kami. So pagbalik nila, kung nakakuha yung 3, si tatay, si nanay para sa women's, 3, ang anak nakakuha 3, siyam. Plus tulo sila, 12 na. So pag na-organisa na yun doon, uutusan na yun, yung ED nila, educational plan, para ma-check nila kung sino ang magaling. Pag sino ang magaling, uutusan na yan nga ipakuha si purok chairman. Wala. Pag nakuha si purok chairman, organisahon, Ganun ganon din ang kababayan. utos. Magkuha ng 3 sa farmers, 3 sa women's, 3 sa kabataan. Pag nakakuha si chairman, yung sa sitio leader, nakakuha siya ng siyam. Pag nakuha po si chairman ng siyam, 18 na. May kapangyarihan sila mukamang sa kapitan o Peace Order Kagawad at chief ng CBO. Ang pagsira dyan, i-verify mo yung chief ng CBO, Peace Order Kagawad o kapitan. Panidaan mo yan kung sino talagang magkukuman dyan nga susunod ang lahat. Pag ang magsalita nga medyo matapang sundin ni kapitan ni Kagawad, si chief ng CBO, so siya yung hari. Siya na yung hari dyan sa lahat. So kung ako ang papasok dyan, napakadali. Yan ang kausapin ko. Alam ko lang kung paano sa open. Kaya napakadali ko nung sa Bataan, ibalik ko yung kwento ko sa pagdipi ko. Pumasok ako dito sa Mirabeles. Doon ako umuna sa Mananagat. Marunong ako magbingit, magpukot, sama ako doon. So nakita ko, Lambat yung pukot, lambat. pinisado sila. Diyan unang-una, verify niya muna yan. Kung saan ako galing, anong klaseng tao ako. So, kita Bisaya, marami mang Bisaya doon, alam na sa NPA, so magaling magkwento, magaling magdala sa sarili, hindi mahalata hanggang nagtiwala para pasok sa hukbo. So, sa daling pag-organisa nila, dali naman ako, dati man, nagpakilala ako, dati ako sa Mindanao. Pumunta lang ako dito sa Mirabeles, maghanap buhay kasi medyo ipit na ako doon. So, madali. Hanggang umabot ako ng member sa isang team. Ito, member ko.
Pagdating ng lakaran, so pakita gid ka nga marunong ka. Pag may banatan, makasalubong sundalo, ay talagang ipakita mong papatay ka talaga ng sundalo. Misyon eh. Hanggang satisfied sila, unang inkwentro, nakadali ng dalawa, sabay withdraw. So nangyari na, naging team leader. Ako na. So, trabaho lang, trabaho. Napakadali kong naging team leader hanggang dumating ang panahon nga naging parang platon na. Sa platon dyan na. Kawawa ako. Kasi nung lumapit na kami sa batalyon na sa kampanya namin headquarters sa Balanga, nandyan na ang kalaban sa may ilog. Kalaban yung sundalo na master. O, O ang NPA, nadala na nako. Ang mga trupa na ako, asa naman sila. So, ang ginawa ko nung gabi, sabi ko, Ito na po yung senaryo na MPA na siya rito at pinagkakatiwalaan na siya pagkatapos sundalo at the same time siya, no? Pero MPA po siya dito mga kababayan ha. Kasi nga intel siya eh. may kausapin na akong connection ko sa sentro ng Balanga, Bataan. So, ginawa ko para makunik ko sa official ko, wala ko ibang puntahan kundi beer house. Kasi ang beer house, dyan man ang sundalo pupunta kung mag-unwind, maglingaw-lingaw, maghapi-hapi, mag-shot-shot. So pag nakita ko yung trupa ko, doon na. Magsinyas na ako dyan sa lamisa, magano na ako, titingnan nila ako, pagano na. Pag ganyan yung sinyas ko, ibig sabihin, kausapin ko sila. Titingnan nila ako niyan. Papasok, titingnan ko sila, kindat, papasok ko sa CR, ay yung sundalong nakita kung kilala ko, susunod na yun sa CR, doon na. Sabi ko, sabihin mo sa boss ko, sa boss natin, na maghintay ako rito. Mag-usap kami. Hindi nagtagal, alis ka agad ng sundalo. Kinuha ang CEO ko. Pasok ang CEO ko CR. Doon na, sir, set tayo ng oras. Set ng oras, pareho ang relo, ganito. Mamaya, sir, alas 12, malapit lang, kapangin mo yung katubhan na yan. Pagdating ng ilog, upihan ninyo, kung saan yung apoy, sir, yon ang pugpugin nyo. Kasi nandoon yung tanang high-powered. mga tropa mo yun. Oh, Tropang NPA mo. hindi ang dala ko. So, ganito sir, papasok ako ulit doon. Basta pagdating ng 5 o'clock sir, kailangan naka-skirmisher na kayo, nakatutok na kayo sa ilog na yan. Yung medyo masukal na yung itong sketch ko. Huwag kayong gagalaw sir na walang usok. Pagdating ng 6 o'clock, sir, 5:45, magpausok na ko umpisa. Pero nandun ka, master. Nandoon ako, kasama ko yung trupa ko, sobra 30, kasi magkuha ng pagkain. Sabi ko, ni CEO, pagdating ng alas 6:45, alert na kayo kung saan ang usok. Pag saan yung usok, doon na kayo nakatutok. Pagdating ng exactly alas 6, sir, buga na kayo, wala na ako. Paano ka aalis? Pag sabi ko, alas 6, sir, 5 minutes to 6, sabi ko, tatay muna ako. Magdala ko ng dalawang body ko yung napaklos na ayaw ko madisgrasya. Dalhin ko, distansya ako kasi hindi ako pwede tumayo dyan sa malapit. So, 5 minutes, nakakalayo na ako. Maya-maya, pag 06, buto na. Anong laban ng NPA? Halos ang baril ng high-powered, naka-stack. Kasi maligo yung iba maglaba. Kasi sabi ko, maaga mag-prepared, maligo, maglaba na kasi by 8 o'clock, alis na tayo. So, stack yung baril. Saan yung apoy, saan yung usok, yun na ang pugpugin. Huwag talagang iwanan. Hanggat may gumaganti pa. Yung iba sabay gapang. Malayo na ako. So, yun ang dahilan niya, napindown ka agad yung isang unit doon. Kasi, hindi ko masabi kung ilan yung nakuha doon. Basta napindown yung unit na yon. Pero gaano kakaba, master, din na maging DPA? Kasi Napakahirap. sundalong special forces ka, naging platoon leader ka sa NPA. Ano yung mga hirap mo na magpanggap? Ang napakahirap dyan yung bumaril ka ng kapwa mo. Kasi isipin natin, pag hindi mo barilin yung sundalong nakasalubong mo, pag nakita ka nga NPA ka, ikaw man din maunahan. So kailangan pag nakakita ka, baril sabay, kung anong klaseng gulong mo pag nag-volume fire, alam mo naman sundalo pag mag-volume fire.
Pero sa NPA tactic magod mo lang para sa akin, kung nung na-NPA pa ako ng DPA, napakadaling pindauno ng sundalo. Kasi pag naggrupo ka dyan, mga 5 kayo, NPA, nag-organisa kayo or nagkuha kayo ng supply, nagpakita ka, armado ka, sundan ka dyan sa sundalo. Yung dalawa niyan, tuloy-tuloy yun na maglakad. Pero yung tatlo, kung 5 kayo, yung tatlo, yung pikas, yung isa sa right, yung dalawa sa left, nag-abang na yan. Tapos yung sundalo, tactical nga, pero bigat yung dala. Ngayon, kaming git-git, yung tawag na git-git, ng sniperay, hindi kami kakalabit na hindi siguro sa tamaan ng sundalo. Pag kalabit mo, tinaman ng sundalo, hindi tinaman ng sundalo, drop yan. Takbo ka na. Pag putok mo na yan, pak, o 2-3 putok mo, natumbag sa wala, drop mo yung sundalo, maghanap kung saan galing ang putok. Takbo ka na. Papunta ka na doon sa kuan mo. So, nadisturbo. Napakaganda yung nadisturbo mo yung sundalo kasi yung main body mo, pag naring may putok, so gobyerno na yon, labanan na. So, pag link up nyo doon, depende sa inyo kung may mag-abang, ganun din. Ang napakadali mapindaw ng sundalo, nalulugi tayo mga soldiers nang dahil sa git-git. Hanggang ngayon, mayroon pa yan. Pero natututo ng special forces, magaling ng special forces kasi alam na kung paano i-counter ang git-git. Pero Master, hindi ka ba pinaghinalaan na DPA ka? Yan lang? Sa awa ng Diyos, galaw ko kasi alam ko, kabisado ko yung galaw ng NPA. Kasi nakaarmado ako ng 2 years din. Kaya kung anong galaw nila, napakadali kung makuha ang galaw nila, ang diskartin lang paano di mahalata nga sundalo ako. Napakadali. Sa awa ng Diyos, nung pindahon na yon, yung anak ko gusto, yung kapatid ko sana 1991 gusto masundalo niya, biglang may planong kudita that time, hindi natuloy yung trainee. Umabol sa Bataan, pinatrabaho ko doon sa factory ng tila, nag-security guard, na-monitor, nagsuot-suot sa security guard nga Claramon. Yan, amazing yung kapatid ko ngayon, nagantihan. Sa halip na nagantihan na, imbes, gagawa naman ako para magantihan na lang, magaling din yung CEO ko, sabi niya, pamindanao na ako. So, doon that time, natapos yung pagka-DPA ko, papunta na ako ng Mindanao, pinayagan ako. Ang problema pagdating ko sa Mindanao, ito na naman. Pagdating ko sa 21st Company, nakita ko ni Major Loong, siya ang CEO, nga siya yung Advanced Skill Department nga trainee na mo, na noon ako nila sa pag GW. Kasi ako yung mahilig maggambit. Bandang huli, 3 station na lusutan ko na, pang-4 din na sila papayag na ako maggambit. Nakilala ako, sabi ni Major Long, anak, huwag ka nang mag-aral, tulungan mo ako. So, doon ang Special Forces na naman nagkalat sa Zamboanga. Area from 11 Island down to Ayala. So sa pagkasayin ko dyan, panahon ni Major Loong, marami din ako napasurrender na Iminilet, Luis Kuman. Hanggang ngayon nga, sa awa ng Diyos, kung gustong magpasyal doon ngayon sa 11 Island, sa Siromon Island, ganang 11 Island, unsi man isla. So yung isang isla ngayon, yung Luis Kuman dyan, nakalaban ko noon, 1997, kasi tulisan niya ng makina, ang bakpare lahat, agawin yung makina mo, yung mga fisherman, pang kunin yung mga huli na isda, na-enkwentro ko yan. Pero ngayon, kaibigan na kami, doon ako nagtambay ngayon. So ganun ang special forces magdala. Nagtaka sila ngayon, noon yan, si Commander Miming, napakagaling na tulisan yan, siguro din lang napakaraming pinatay, kilalang ngayon, nagbagong buhay na nang dahil sa akin kasi kinausap ko siya na mag-surrender before ako papunta ng Basilan nung area. So ituloy ko, sabi ni Major Long, tuloy. Ngayon, kinakaibigan ko yung mga Iminilet, sabi ni Major Long, magtiwala ka niyan, Iminilet yan? Yes sir. Sabi niya, hindi nga ako nagtiwala nga, kapwa ko Muslim, ikaw Kristiyano ko, magtiwala ka? Ang sabi ko ni Major Long, sabi mo sir, trabaho. So,
Sana sir, kung nagtiwala kayo sa akin, magtiwala din kayo sa tao ko kasing ugali ko yan. Paano mo papatunayan ka ako? Pwede natin kausapin si kasama ka. So nung time na yon, pumayag si Major Long, kasama ko si Captain Aspira, Spear Sergeant ko si Katsiro. Nung nakausap niya yung Iminilip, maganda man, magatulong man, so nagtrabaho kami. So doon ko nakilala si Major Long kung paano lumalaban sa Manilipa Island. Di ko alam kung ano yung agimat ni Major Long na kung umatake ka sa kalaban, papunta sa kampo ng kalaban, parang cross. Ganyan yung mag-attack. Pag sabi niya, ikaw sundalo, may andanting wala, sabi mo mayroon, salig ka. Pag yes sir, sa harap ka. Dito ka, sa right. Pag sabing wala, sa harapan. Ang isa na sundalo lang anting sa likuran. Basta ang walang mga ante-anting kunuhay, harap at saka likod. Pero may ante-anting, dito kaliwa kanan yung ano niya. Pag nandyan malapit na sa kalaban bago mag-attack. Pero sawa ng Diyos, medyo lang pag makita ng mga kalaban, duwis kumano, sino man sila. Luluhod, ayaw lumaban. Ganon kalakas yung dala niya. Ayaw lumaban, lumuhod sa, humalik sa tuhod. Ang sabi, tuwan, patawarin mo ko tuwan. Makuha yung baril. Karamihan ang pasok noon, wala ganong putok. Medyo long. Puro huli. So ngayon, marami akong natulungan kasi may isang gusto niya pasintensyahan yung Luis Kuman kasi ginapang yung tropa natin sa detachment. Untik makuha, nung nahuli siya, pinedisyonan ni Major Long nga, patayin. Ngayon, utusan lang ako. Gusto ko sana, nung kinausap ko yung tao, sabi ng tao, sir, maawa ka, bigyan mo ko siyang pagkakataon. Pag mabigyan ko siyang pagkakataon, sir, tutulong ako sa'yo. Bakit? Anong pagkakataon? Mabuhay ako, sir, kasi kawawa ang anak ko. Bakit? Wala na akong asawa, sir, ang anak ko, 6. Puro lalaki. Di, napaisip ako. Tama nga naman. Kasi kung patayin ko ito, salip isa yung kalaban natin, naging 6 na. Bandang huli, dating ng araw. So, ang ginawa ko, dinala ko yung tao sa headquarters, pinagwardyahan ko doon, hindi ko na tinuloy, hinintay kong umaga. Pag umaga, tinawag ko medyo long, okay na? Hindi sir, bakit hindi? Hindi mo na kaya ka. Ako sir, walang hindi kaya sa trabaho, pero may pero ako sir, pwede akong pagsalita sir, pakinggan mo lang ako sir kung pwede ba yung suggestion ko o hindi. Kung hindi, kayong masunod sir. O ano? Sabi ko, kinausap ko siya sir, tutulong daw siya pagbigyan isang pagkakataon sir. Huwag ka nang maniwala ng Muslim. Kako sir, ito lang siya makausap ko sir. Suggestion ko sa iyo sir. Kaya naawa ako sir kasi yung anak niya sir, puro lalaki 6. Kunya ang pangalan niya sir, 12 years old. So yung 6 na yun sir, gaano kalit yung bunso? Ngayon sir, kung patayin natin to sir, salit na isa yung kalaban natin, pagdating ng araw sir, 6 na. Kasi ang nasa pasok sa usok, sa utak ng bata na yun sir, yung tatay ko pinatay ng sundalo. So mag-rebelde din ako, gaganti ako ng sundalo. Puro lalaki yun sir. So ang ginawa ko sir, kung magbagong buhay siya, tutulong siya sa atin sir. Naging guide natin siya sa operasyon o asset. Kaya mo ba? Kaya sir. O, sige, bahala ka. Sawa ng Diyos, nung nakaparabis yung tao na yon, pila ka may baril nga, pasok ko na yung Major Long, halos madisarmahan, wala ganong putok. Sabi niya, okay. So hanggang 11 Island, maka-infiltrate na kami dahil sa tao na yon. Dahil nung medyo sunog na siya, binigay ko siya doon sa mayaman nga negosyante ng isda, may fishing boat doon. Doon ko binigay. So mga ilang taon pa yung nakikita ko, bababa, magpasalamat sa akin yung tao na yon. Kasi yung anak niya, napaaral na niya dahil nakatrabaho na siya. So, hindi napunta sa mali yung anak niya na direksyon. Ibig sabihin, gobyerno na kasi mabait palang gobyerno. Sakop sa special forces, marunong talaga magdala. So, hanggang tuloy-tuloy yung trabaho sa 21st Special Forces Company, na-control ang 11 Island, Manilipa Island, Tumalutab, Sinunok, hanggang Tigtabon, lahat ng island, sakop ng Zamboanga City. Sa ng Diyos panahon ng Medyo Long, hanggang nakahuli kami ng smuggle. Ang smuggle doon, di basta-basta. Triple engine na 60-14, pag tumakbo yun, kailangan may mask ka. Kasi, pag wala kang mask, hindi ka makakita magpatakbo, grabing lakas. Nakuha namin ni Medyo Long yun dahil sa plano ito sa Marique, diyan sa Zamboanga City. Pagkakuha namin yun, yung ginamit ng bantay dagat, bumili ng isa na backup, so diyan nagtagal.
Ang 21st hanggang umabot ako dyan ng 1995 hanggang 99. Pagkatapos ng 99, na-dissolve yung 21st Special Forces Company, pinaghati-hati kami kung saan napunta ako ng Basilan. Master, itong Basilan, ibang kwento na naman ito, no? Kasi ang Oh, haba kasi ng experience mo, kaya ka legend sa Special Forces eh. Pero dito sa episode na ito, pwede mo bang i-explain bakit ang taas ng energy level mo? Yung tipong, tulad yan, nag-DPA ka, nag-platoon leader ka ng NPA, pinabira mo yung kasama mo na yung nga, medyo nagbayad ka ng pandin dahil may kapatid. nangyari, di ba? Kapatid. Oh, pero nilipat ka ng Zamboanga, bira pa rin. So parang yung motivation mo, ang taas ba? Bakit ganun ka? Ano yung kwan mo? Ano yun? Saan nanggagaling yung ganun na motivation mo bilang Special Forces ano? O Sa, to- bilang sundalo? sa totoo lang, sir, mula civilian ako, sir, dahil sa hirap ng buhay, pangarap ko, sir, maging sundalo Mm. para makatulong sa kapatid, sa parents, sa nanay, tatay. Grade 3 pa ako, sir. Yung daro nun, sir, dito yung hawakan sa taas. Yung sa akin, bata pa ako. Mm. So, dahil sa hirap ng buhay, minsan 1 day, 1-8, siyam kaming magkapatid. Ngayon, pag-aral Yung daro na sinasabi niya, araro. Di ba mataas yon? Nasa baba lang daw ang hawak niya kasi hindi niya maabot. Ganyan kahirap ang buhay nila. ako ng college, varsity player ko sa basketball, volleyball, ang problema, yung mga mag-college ako, ang problema, yung mga projects, boarding, bayad sa boarding house, kay ang college sa amin, sa Lanao din Norte, Usami City man. May Samis Occidental, Usami Occidental. So, ang ginawa, ang nasa focus ko is magsundalo. So, time na yun na na NPA ko, nakita ko na mali, hanggang bumaba ako nagsundalo. Kaya pagkasundalo ko, mga kapatid, sir, ang mga kasamaan, ginawa ko, sir, talaga nga, diehard ako sa sundalo din. Nangalagad ako sa Panginoon, sir. Na-focus ko sa serbisyo. Kasi ang dasal ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo na ako, i-guide mo ako, iwas mo ako sa disgrasya para makapagserbisyo ko sa iyo, sa mga katawan, at saka sa pamilya ko. Kasi kung di ako mag-focus sa trabaho, sir, wala akong sasahurin. Di ko maparal yung kapatid ko, sir. Dili ko kaya makatulong sa parents ko. Kaya pagkasundalo ko, sir, napagraduate ko yung isang kapatid ko na babae sa pagsundalo na ako. Kaso lang, sabi ko sa kapatid ko, before ka mag-asawa, magpaaral ka rin ng college, pero hindi nagawa kasi nag-asawa. Dahil yung ibang kapatid ko, inanalayan ko na lang sa hanap buhay. Ay awa ng Diyos, nung naglaki na kami, yung kapatid kong panganay ay sundalo din ang mister, na may anak PMI na ngayon. Special Forces din yung bana noon, dating si Riberain. Si retired Master Sergeant Surita, Riberain noon, absorb ang Riberain sa Special Forces, nalipat sa Cebu ang Riberain noon sa Hulo. Yun ang asawa ng ate ko hanggang ngayon, may anak siyang isang PIPMA na major na ngayon. So kaya ako ka-diehard, sir, gusto ko matulungan ko yung una, sir, sarili ko, pangalawa, kapatid ko, nanay ko, breadwinner kasi ako, sir. Mm. Pangatlo ako sa lahat, pero pangatlo ako sa lahat, then dalawang kapatid niya panganay babae, then ako lalaki din, may babae, may lalaki na, pero ako man ang panganay na lalaki, kaya breadwinner ako, sir. Kaya tigas ang puso at isipan ko, sir, to determinado ako magserbisyo para mabuhay ako, mabuhay ko yung pamilya ko. So nakapag-asawa ko, sir, umabot ako ng 29 years old before ako napakasal, sir, kasi focus ako sa pamilya, sir, magtulog. So ganun katigas ang Special Forces nga Claramon. Dahil sa trabaho. Ito yung third episode ni Master. Napapabilib ako. Nag-DPA, in-insert sa Zamboanga, bira pa rin. High energy pa rin. Ang sunod niya, ito, Basilan, Davao. Oh, grabe. Ibang klase mga kababayan ng si Claramon, ano? Ito pala siya mga kababayan ay si Second Lieutenant Lucio Claramon. Ibang klase po ang kanyang experience, ano ho? Inumpisahan niya pala ito mga kababayan na naging DPA siya, no? Sundalo na siya mga kababayan, naging DPA. Sabihin, Deep Penetration Agent. Hindi lang ito basta intel mga kababayan. Deep Penetration Agent. Sundalo na siya, pero MPA pa rin siya at the same time. Tapos, habang MPA siya,
Hindi po pwedeng hindi siya pumatay ng kapwa sundalo. Alam niyo yung hirap ng kalooban mga kababayan, ano? Habang pinapanood natin ito, salamat nga pala sa mga nag-request ha, sa videong ito. Anyway, mga kababayan, bukas ko na lang pala isusunod yung kay Tatay Digong naman na binanggit nito. Yung tungkol kay Tatay Digong. Papaano rin si Tatay Digong mga kababayan. Bukas na lang ha, kasi mahaba ng video ni ito eh. Pero tingnan nyo ha, dito pa lang sa video na ito, grabe. Punong-puno ng aral mga kababayan. Alam nyo palang motivation niya, mahirap sila. Ilan sila magkapatid? 6, 9. Napakarami nilang magkapatid. Pangatlo siya sa mga magkakapatid. 2 babae, yung panganay at saka yung isa, puro mga babae. Siya yung panganay na lalaki. Motivation niya pala yung kanyang pamilya. Gusto niya makatulong. At ang higit sa lahat, alam nyo, sorry sorry pa, talagang talagang overwhelmed ako. Ganito kahirap mga kababayan yung, alam mo yon yung sinasabi ni Tulfo na stupido. Sinasabi ni Tulfo na tatanga-tanga. Ito yung mga yun eh. Ang nasa likod ng mga stupido na sinasabi niya. Ito yun. Mayroon sa likod ng intelligence fund na mga tunay na bayani, naglilingkod sa bayan, hindi nagnanakaw, gustong mabuhay ng marangal, gustong maglingkod, gustong maayos ang pamumuhay natin. Kasi ito ngayon yung pagkakaitan nitong mga animal na mga politiko na to. Alam niyo yun mga kababayan, sorry. Kanina pa ako naging emosyonal. Hindi ako talaga mapakali kasi alam niyo yun, ramdam niyo talaga yung aping-api tayo dito sa mga animal na Tulfo na to eh. Pero yun yung sabihin niya ng stupido, tanga-tanga. Nagsasabi lang ng totoo yung mga tao na yun eh. Kaya malakas ang loob niya dahil alam niya hindi siya pwedeng kasuhan. Di ba napakalaking isang kagaguhan, napakalaking isang panlalamang ng isang nasa kapangyarihan para lalong apakan ang mga maliliit na katulad natin. Ginagamit niya ito mga kababayan. Alam nyo, naginig, napanood ko na ito matagal na, itong mga video na ito. Sabi ko balang araw, magagamit ko itong video na ito eh. Iniisip ko talaga ito noon mga kababayan, nang makita ko ito noon, wala pa yung impeachment, pero naririnig-rinig na natin ang impeachment, tapos confidential fund yung isa sa kanilang ibinabanat dito kay BP Sara. Sorry. Pwede ba? Di man tumulo sipon, nakaka-istorbo eh. Kasi yung luha, nakakapagsalita pa ako, pero pag sipon, ang hirap eh, di ba? Sorry sa mga kumakain. Di ko lang mapigilan mga kababayan eh. Na-emotional ako talaga. Kanina pa ito eh. Actually, this week, mula nang napakinggan natin tong si Tulfo na pinahiya si Gina Acosta. Alam mo yun, ramdam ko eh. Ramdam mo mga kababayan, ramdam natin na yung, alam mo yun, yung hindi mo, alam nyo kasi ganito, dinaanan ko kasi ang sobrang hirap ng buhay nung bata ko. Sobrang hirap na yon habang bata ko, ganitong ganito ang nangyayari, ganitong ganito, motivation ko. Pero kahit sobrang hirap ng dinadaanan ko bilang bata pa ako, tulad nito, lagi ko pa rin iniisip may Diyos. Lagi pa rin ako nag-iisip na may mabuti at hindi po pwedeng gumawa ng masama. Bawal. Dahil may Diyos. Di ba? Tapos ngayon,
Mayroon tayong mga senador na akala mo kung sinong mga santo, kung sinong mga banal-banal, na kung makapanghamak sa mga maliliit na hindi kaya silang labanan, ganun-ganun na lang, na hindi niya alam, ito yung nasa likod nung kanyang ginagago. Ito yung mga yon. Katulad ni Second Lieutenant Claramon. Pantakin nyo mga kababayan, naging MPA siya nung bata pa siya. Pagkatapos niya maging MPA, naging sundalo siya. Nung naging sundalo na siya, naging DPA, Deep Penetration Agent, pumasok siya. Naging commander siya, naging mataas siya sa mga MPA. Humawak na siya ng grupo ng mga MPA. At nagtagumpay siya. Pero sa kabila ng tagumpay niya, mayroon pa rin pong nag-voice ng buhay. Nakasama rin niya na sundalo. Doon ako masakit eh. Doon ang sakit ng loob ko eh. Kasi ayaw nga niyang pumatay ng kalaban. Pero itong hindi niya kalaban, kailangan niyang gawin. Mayroong magsakripisyo para mas marami ang maligtas. Di ba ganito rin ang pinapakita ni Tatay Digong, mga kababayan? Di ba ito rin yung idea kung bakit sa kabila ng napakaraming galit at alam ni Tatay Digong na pagdating ng araw makukulong siya at uusigin siya dito mga pagkunyari, ipinagpatuloy niya ang war on drugs. Bakit? Totoo, tama, mayroon talagang malalagas na mga inosente. Pero mas marami ang maliligtas. Una, yung mga nagparehab, yung mga narehab, yung mga sumuko, una silang maliligtas. Ikalawa, yung pamilya ng mga yun. Ito yung hindi naintindihan nito mga gagong politiko. Mga kababayan, ito yun. Katulad nito, nakakakuha tayo ng aral dito kay Second Lieutenant Claramon. See? Kapwa niya sundalo. Kailangan niyang barilin. Bakit? Kasi pag hindi niya ginawa yon, siya naman ang papatayin. Masama ba ang ginawa niya pagpatay? Ganito ang ginagawa ni Tatay Digong. Sa labanan, mayroon talagang masasakripisyo. Hindi ka po pwedeng manalo sa labanan na walang sakripisyo. Mayroon at mayroon talaga. Mayroon talaga at mayroon. Pero ang goal mo dito, mas malaki. Mayroon ka mang naisakripisyo, mas malaki naman ang balik nito, ang kapalit nito. Katulad niyan, mas marami. Ubos ang mga MPA doon sa lugar na yun, sa Bataan. At mga kababayan, parang nakikinikinit ako. Mga kagrupo ito nila kulot. Kasi kabataan sinasabi nito, di ba? At hindi lang yan, mga kababayan. Yun, kapwa niya sundalo na kaya niyang patayin. Pero ito naman, MPA, terorista, Abu Sayyaf, MNLF, hindi niya pinatay. May confession naman siya. Bakit? Binigyan na siya ng order, mga kababayan, kanyang CEO. Tudasin na yung isang yun dahil mayroon tinira yun, may ginapang yun na ano. Kainis, nag-unlimited din ang pagtulo ng aking sipon. Hindi po ako, hindi po niyo ako kawawan, mga kababayan. Ganito lang talaga ako. Pakiramdam mo kasi, nai-release ko yung galit ko pagka lumuluha ako eh. Pero wag po kayong maawa, mga kababayan, kasi hindi po ito normal po ito sa akin. Parang dito ko po nai-release. Dahil pagka
Kung hindi ko may release, baka mabasag ko po yung TV. Sa sobrang inis ko po mga kababayan. Gig, sobrang gigil ko. Gusto ko manuntok talaga eh. Alam mo yon kasi api ka eh. Alam mo kasing wala kang laban pagkatapos aapihin ka pa. Yan ang napakasakit eh. Di ba? May compassion si Claramon. Kahit pa kalaban niya ito, pero nang magsabi na, "Sir, magbabagong buhay ako. Dahil ang inaalala ko, ang mga anak ko dahil wala na ang asawa ko." At inisip niya, 6 na mga bata, mga lalaki lahat ito. Tandaan nyo mga Muslim ito mga ito. Pag pinatay niya raw, itong tatay na ito, yung 6 na yon, sigurado yon, gaganti yun sa mga sundalo. Mag-EMPE yun. Galit yun sa mga sundalo. Yan yung mga kababayan, yung compassion. Saan mo yun mga kababayan, yung compassion nito? At hindi lang yun nangyari. Nagawan pa niya ng paraan dahil pagdating ng araw, successful na ang kanilang mga operation, na i-transfer niya na ito ngayon, na i-turn over na ito ngayon sa isang mga negosyante, naging productive pa sa ating bayan. Ang galing nitong sundalo na ito mga kababayan. Ganito pala katindi ang pinagdadaanan ng ating mga kasundaluhan. Kaya bata pa man ako mga kababayan, malaki na talaga ang paghanga ko sa mga kasundaluhan. Although, may mga bintang, may mga sinasabi, mga abusado daw ang mga sundalo. Siguro noong panahon ni Marcos Sr. Siguro yon. Pero katulad ni Claramon, grabe ang kanyang dedikasyon mga kababayan. Grabe. Para akong naano nung napakinggan ko ito. Mayroon pa isa mga kababayan. Kay Tatay Digong naman. Kita nyo yun, yung bandang, meron pa pala ha, yung kapatid niya. Gustong magsundalo, dinala niya doon sa Bataan, diba? Katatapos niya lang, malansag yung mga MPE doon sa Bataan, so namarkahan na siya. DPE pala ito. Diba? At ang malupit dito mga kababayan, yung dalawang ayaw niyang mapahamak, isinama niya, niligtas niya doon. MPE din yun. Diba? O, napasurindir niya na yun, malamang. Malamang mga naging kafko na yun, naging sundalo na rin yung mga yun. Diba? Pero yung mga nandoon na iwan, ayun, lansad lahat. Dahil dyan, yung kanyang kapatid, ginantihan nito mga MPA. Kasi di ba may mga nameplate dito mga gwardya? Ayun, no, katulad yan, Army. May mga nameplate dito mga gwardya, di ba? Inabasa Claramon. Ayun, kapatid niya, na-validate nilang kapatid, inira ng mga MPA. Ayun, titirahin niya rin sana. Kaso magaling din ang kanyang commander, pinadala ngayon sa Mindanao. Kaya nyo yun? Di ba? Kung iba-iba lang ito, mag-rumintado na, patayin din lahat ng mga, di ba? Pero napakahusay nito, manghinayangan mo talaga. Ito yung mga dapat natin, sana maging times 1,000 pa itong ganitong klaseng sundalo. No? Maging times 2,000, 3,000, 1,000,000 na ganitong klaseng sundalo. Grabe. Feeling safe ka talaga. Feeling proud ka na mayroon kang ganitong klaseng mga kawal. Ito ngayon, ang binubusisi ng mga animal na mga senador na akala mo naman kung sinong napakalaking ambag sa bayan, mga peste. Diba? Palamunin lang din naman ng bayan. Palamunin lang din naman itong mga tulpo na to ng bansa natin, di ba? Ng mga tax natin. Nakakabuisit talaga sa totoo lang mga kababayan. Nakakabuisit talaga. Ayaw ko man na i-transfer sa inyo yung aking sama ng loob pero pasensya na lang kayo dahil mga kababayan, tingnan nyo po ito. May epekto na po ang ginawa dito, itong mga tulpo. Teka lang ha, may papakita ko sa inyo. Ayan na po, mga kababayan pala, landslide, Pampanga. Ngayon lang po ito ha. Ayan Luzon News Media, 16 minutes ago. Pampanga landslide mga kababayan Ayan 15 minutes ago lang yan 16 minutes Oh.
Kami ng Tatay Digong, lagi ninyong tatandaan, mas minahal ko kayo kaysa sarili ko. Niniwala ba kayo dyan mga kababayan? Ako naniniwala po ako na talagang mas minahal niya ang mga tao kaysa sa sarili niya. Dahil mahal niya lang sarili niya eh. Siya magpapakulong dyan. Bahala diyan magkamatayan na doon sa pagkidnap sa kanya ni Tore. Hindi siya magpapakidnap ng kababayan. Pero ayaw niya kasi magmula yon ng martial law. Ito na po. Ito na po ang epekto kay Tulfo nitong kanyang ginagawa. Panoorin niyo po itong video na ito mga kababayan. Sir, anong gagawin nyo, sir? Diyan, sir. Anong gagawin nyo dyan? Ha? Magpatol po. Wala na, nilalangaw na talaga ang Rapi Aksyon kasi dahil sa mga ginagawa niya sa flood control. Ha? Ah, hindi. Wala. Sila magpaparapit po ngayon. Yan no? Yan ang sinasabi. Ano? Magpaparapit po sila. Yun, siguro nahiya na yung mga tao magpapatulpo kasi wala na eh, konti na lang talaga napatulpo. Dito ako ngayon sa TV5. Ano? Dito tayo, magpaparapit sila po dito. Okay. Sir, anong gagawin nyo, sir? Diyan, sir. Anong gagawin nyo? Ayan mga kababayan. Wala na po halos pumipila dyan. Dati po, napakarami pong pumipila dyan. Nadadaanan ko po yan mga kababayan. Pag may pila po, pag araw po ng dyan kay Tulfo, ang dami po dyan. At ang iba nga dyan na po nakatira mga kababayan. Pero ngayon, umiepekto na po, wala na pong gana ang maraming tao na magpunta dyan kay Tulfo. Ibig lang sabihin ito mga kababayan, wala na pong nabubudol itong si stupidong tanga-tanga na Tulfo na ito mga kababayan. I hope na hindi ko kayo nadulutan ng sama ng loob, hindi ko sa inyo na-transfer yung aking galit. Ang gusto ko lang sana, paki-share nyo po itong video na ito. Yun lang po ang aking ano sa inyo. Ipapakiusap at tulong nyo na rin po sa amin ng mga nagsisikap. Ang goal po natin dito mga kababayan, may paunawa po sa taong bayan kung ano po talaga ang issue na dapat nating tutukan at dapat po nating bigyan ng halaga. Ito pong mga sundalo natin na nagbubuwis ng buhay, ito po ay nangangailangan po ito sila ng confidential intelligence fund. Ngunit ito pong mga Tulfo na ito Sorry, Master. Simulan nga muna na. ay nag-aakalang kung umasta, akala mo hindi ganito kalaki ang halaga dito pong mga atin pong mga kasundaluhan, atin pong mga intelligence, no? Pamamagitan ng gusto po nilang alamin. Di ba mga kababayan? Gusto nilang alamin. Sige nga pag nalaman nila ano mangyayari po sa mga sabihin na lang natin, hindi ito si Claramon mismo. Pero sa tingin nyo ba, wala bang katulad ni Claramon? Wala bang ibang Claramon dyan ngayon sa ating mga kasundaluhan? Marami yan mga kababayan. Libo-libo yung Claramon na yan. Libo-libo yung intel na yan. Libo-libo yung mga deep penetration agent, yung mga DPA kung tawagin. Lumulubog, pumapasok, nag-infiltrate sa loob mismo ng samahan ng mga MPA. Tukdulan pang pumapatay ng kapwa sila sundalo para lang pagtagumpay ng ating pamahalaan. Nasakripisyo nilang buhay nila, buong lakas. Pagkatapos, Tulfo, gusto nyo talagang malaman kung sino-sino itong mga agent na ito. Wala nyong kwentang tao. Mga kababayan, bukas ko na lang i-upload yung tungkol naman nabanggit ito si Tatay Digong sa kanyang vlog. Maraming salamat muli mga kababayan. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang support. Kitang-kita ko po, binabasa ko po ang inyong mga comment. Sinusundan ko po kung anong suggestion sa akin. Maraming salamat sa tayo muli sa channel. Bye-bye!